Shall we say, it is too much for you. It is too much. It is too much for you to go up to Jerusalem. Behold thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt. Verse 29, and he set the one in Bethel, and the other put he in Dan. And this thing became a sin, for the people went to worship before the one, even unto Dan. Bumalik sa pagsamba sa Diyos-Diyosa ng mga Israelites. And he made an house of high places, and made priests of the lowest of the people, which were not of the sons of Levi. Second to the last verse. And Jeroboam ordained a feast in the 8th month, on the 15th day of the month, like unto the feast that is in Judah, and he offered upon the altar. So did he in Bethel, sacrificing the calves that he had made. And he placed in Bethel the priest of the high places, which him had made. Last verse. So he offered upon the altar which he had made in Bethel, the 15th day of the 8th month, even in the month which he had devised of his own heart, and ordained a feast unto the children of Israel. And he offered upon the altar and burned incense. So, we know, si King Jeroboam, mga kapatid, is one of the wicked kings that the northern kingdom have, mga kapatid. Siya po ang kauna-unang naging hari ng northern part, mga kapatid, since nahati ito. So, isa siyang wicked, mga kapatid. Binanggit niya pala dito, mga kapatid, na minention niya pa sa verse 28 na, which brought thee up out of the land of Egypt. Thy gods, O Israel. Ito yung nag-alis sa inyo sa land, sa bayan ng Egypt, at sambahin nyo ito. Grabe, no? Isa sa Bethel at isa sa Dan, tag-isang golden calves, mga kapatid. So, wala tayong magagawa. This is part of history, mga kapatid. Pero may magandang ituturo ang Panginoon every time. Lahat ito, mga kapatid, itong Biblia ito, from Genesis to Revelation, merong mensahe ang Panginoon. Pamamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon. It is too much for you. It is too much for you. Kinuha ko po siya sa verse 28. It is too much for you. Panandila tayo pumikit. Lord Jesus, marami pong salamat sa umagang ito. Kumilos ka sa aming kalagitnaan at punuin mo ang aming mga sisidlan sa umagang ito. Forgive us, Lord Jesus, for all our trespasses, for all our failures and shortcomings, Panginoong Jesus. Gawin niyo pong buhay ang mga salita mo sa umagang ito. Baguhin mo po kami. Turuan niyo po kaming magpasakop sa umagang ito. Anoint me as your servant, Lord God, sa bawat pakinig, Lord Jesus, ng bawat isa, ay ma-adapt po namin, Lord God, hallelujah, ang mga salita mo na nais mo pong iparating sa kalagitnaan namin, Lord God. Help me to nourish, or help us, Lord Jesus, to nourish your words, Panginoong Hesus, sa umagang ito. Palayain niyo po kami. In Jesus' mighty name we pray, Amen. Kamayan mo ang iyong katabi, at sabay na kayong uupo. It is too much for you. Hallelujah. Ang ibig kahulugan, mga kapatid, it is too much for you. Ang sabi, mga kapatid, na ito na ay masyadong marami para sa iyo. Pwede ring sabihin na mahirap na para sa inyo. Pwede rin natin siyang i-translate, mga kapatid, na ang kahulugan ay kalabisan na sa inyo. It is too much for you. Minsan ang pagkain na sobra, mga kapatid, too much na yan. Ang katawan natin ay merong hinihingi lang na sapat na calorie. Ang katawan natin ay may hinihingi lang na sapat na tubig, mga kapatid.
Pero pag tayo'y lumagpas na doon mga kapatid, ang tawag dyan, too much. Amen? So let us proceed mga kapatid. The kingdom divided. Nahati ang kingdom ng Israel mga kapatid, and we know that there have two. Una ang northern kingdom and the southern kingdom mga kapatid. Sa taas ang Israel, the northern part, at sa baba naman po ang Judah. At si Jeroboam po mga kapatid, ang hari ng northern part. He was the first king of the northern part, which is the kingdom of Israel, mga kapatid. Siya po ang pinakakauna-unahang naging hari ng hilagang kaharian doon. Dahil kailangan niya gumawa ng mga bagong kapital, yung ating binasa mga kapatid, which is the land of Shechem, dahil ang Jerusalem mga kapatid ay teritoryo po ng Judah at ng Benjamin. While si Rehoboam naman po mga kapatid, he is the first monarch of the kingdom of Judah. And you know what? Si Rehoboam, siya lamang naman po ang isang anak ni King Solomon. Shall we say praise the Lord? The 10 tribes of Israel made Jeroboam king sa northern part, mga kapatid. Yung 12 tribes, mga kapatid, yung 10 po doon, napunta po sa northern part, na kung saan si Haring Jeroboam po ang hari doon. While the 2 tribes na ang Judah at Benjamin, along with the Levites, remain with Rehoboam. Baga parang 10 verses 2, no? At alam nyo ba mga kapatid na prophesied na po itong paghati ng kaharian ng Israel? Alam nyo po ba mga kapatid na kung bakit po nahati ang Israel ng northern and southern mga kapatid? Dahil po sa kasalanan ni Haring Solomon. Dahil po sa kasalanan ng hari na si Solomon, nahati po mga kapatid ang mga Israel between the northern and southern part mga kapatid. Since mahahati, kinakailangan dun sa kabila ng isang hari, kinakailangan naman dito sa matitira at may iwan na meron ding hari mga kapatid. At na-prophesied na po ito mga kapatid. Later on, ipapakita ko sa inyo kung saan po nahati mga kapatid ang mga Israel na ito. Dahil po sa kasalanan ni Haring Solomon. In 1 Kings chapter 11 verse 11 to 13, amen? Ayan po ang kingdom of Israel at kingdom of Judah, mga kapatid, nahati siya. Nahati talaga eh. Siguro, madalas pag nahati ang isang grupo, hindi sang-ayon. May hindi pagkakaunawaan. May pagtatalo. May pag-aaway mga kapatid at hindi pagkakaunawaan. Pero ang real reason mga kapatid kung bakit nahati po talaga yan, ang sabi ng Biblia dahil po sa kasalanan ni Haring Solomon. Let us read in 1 Kings chapter 11 verse 11. Kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon, dahil hindi mo tinupad ang ating kasunduan at ang mga utos ko, kukunin ko sa iyo ang kaharian mo at ibibigay ko sa isa sa mga lingkod mo. Pero dahil sa iyong amang si David, hindi ko ito gagawin habang buhay ka pa. Gagawin ko ito sa panahon ng paghahari ng iyong anak. Pero hindi ko kukunin ang buong kaharian sa kanya. Magtitira ako ng isang angkan alang-alang sa aking lingkod na si David. At dahil sa Jerusalem na aking hinirang na lungsod. See? Nahati mga kapatid dahil po sa kasalanan, dahil po sa pag-disobey ni Haring Solomon, ang sabi diyan, dahil hindi mo tinupad ang ating kasunduan at ang mga utos ko sa iyo, Haring Solomon. Pero meron akong may semi-favor at may semi-grace pa ako sa iyo. Hindi ko kukunin lahat ang buong kaharian mo. Magtitira pa rin ako sa iyo ng kahit isang angkan. Pero hindi ko gagawin sa time mo yon. Gagawin ko sa anak mo yon. Pagpatay ka na,
gagawin kong magiging problema ng anak mo. Ito. Come on. Yes. Hello? Yes. Amen. At ang nangyari mga kapatid sa northern part, sa Kingdom of Israel, hallelujah, sa pangunguna po ni Haring Jeroboam, nagtayo po siya mga kapatid ng dalawang matabang guya, golden calves mga kapatid. Isa po mga kapatid sa lugar na ito, at pangalawa sa Dan, at sasambahin po ng mga Israelite. See? At sabi pa nun ni Jeroboam mga kapatid, itong mga calves nito ang nagpalaya sa inyo sa bayan ng Ehipto. Di ba? Ito, since patay na ang mga matatanda, patay na ang mga pioneers, patay na ang mga nakasaksi mismo ng paghati ng Red Sea, hindi na po nila alam mga kapatid kung totoo pa ang sinasabi ni Jeroboam. That's right. Naniniwala ba kayo mga kapatid that there is power in testimony? That there is power in testimony? Yung patotoo mo mga kapatid, nagiging kalakasan natin yan. Yung buhay mo, nagiging halimbawa sa akin yan. At pwede kong ma-adapt yan. At balik tayo dito mga kapatid. Since wala na po ang mga elders, wala na po si Moses, wala na po si Joshua, wala na pong tumayong leader, pumasok na po ang mga judges. Amen? Struggle po ang mga Israelites, mga kapatid. Nahati na sila, nagkawatak-watak na sila, inatake sila ng mga Amorites, Amalekites, mga Assyrians, mga Philistines, mga kapatid. Nagkawatak-watak sila. Biruin mo ang tao talaga mga kapatid. Kapag nawawala tayo sa paningin o nawawala tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, napapahamak tayo. Napapahamak ang isang Kristiyano mga kapatid kapag nawawala po tayo sa poder ng ating Panginoon. Kaya baka nasain natin mga kapatid na sa umagang ito na nasa poder pa tayo ng ating Panginoon. Pwede ba ako makarinig ng malakas na palakpak sa Panginoon? Bakit parang tinatamad pumalakpak yung nasa likod? Come on, worship Him! Hallelujah! We know mga kapatid that it is all Satan and his schemes. Ang gusto ng Diablo mga kapatid na sirain tayo. Ang gusto ng Diablo mga kapatid paghiwalay-hiwalayin tayo. Siraan tayo mga kapatid. It is all part of his scheme. It is all part of his tactics mga kapatid. At pabalik-balik lang mga kapatid ang ginagawa ng Diablo sa atin. Ano yun? Anong ginagawa sa atin ng Diablo? Deception pa rin. Yes. From the first day. Sa creation pa lang, deception na. And up until now, same pa rin ang skema ng Diablo at taktika ng Diablo mga kapatid. Deception pa rin. Pero alam nyo ba mga kapatid na yung deception na yun walang panama sa kapangyarihan ng Panginoon. Wala na pong masihigit pa sa kapangyarihan ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. One of Satan's many tactics, convince man that God is asking too much. Hello? Yes. Yes. From the beginning, Satan has attempted to deceive man into thinking what God asked of man is beyond what's reasonable. Let us consider in the life of Cain. In Genesis chapter 4, mga kapatid, nung si Cain at si Abel ay naghandog at pagtapos mga kapatid na hindi tanggapin ng Panginoon ang handog ni Abel, ano po ang initial action ni Cain mga kapatid? Pinatay niya po, hallelujah, ang kanyang kapatid nang dahil sa inggit. See? Ang Panginoon humihingi. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, may buhay, may dugo eh. Kaya kung makikinig lang tayo sa utos ng Panginoon, yung instruction, yung specific instruction ng Panginoon, sundin natin. Huwag tayong lalayo mga kapatid sa turo ng ating Panginoon. Alam nyo, si Soriano magaling talaga magturo. Meron akong nakita na isang Facebook Reels, mga kapatid, na si Soriano, tinanong siya ng isang kanyang nagtatanong sa kanya, sabi niya, Soriano, nabasa niya na po ba talaga ang Biblia?
Ang sabi niya, alam mo kapatid, wala na sigurong iba higit sa akin na kabisado ang Biblia. Yeah. Well, intellectually, yes, kabisado mong salita ng Panginoon. Yeah. Kahit nakapikit. Biruin mo mga kapatid, habang may nagtatanong sa kanya, hindi niya na binubuksan ang Biblia niya. Basahin mo dito sa Efeso 6:12. Ganun kagad, di ba? Alam niya na kagad kung saan niya hahanapin yung tinatanong. Pero wala nang ibang masihigit pa sa talino ng Panginoon, mga kapatid. Pero kung wala naman talagang Espiritu ng Panginoon si Eli Soriano, wala rin. Di ba? Si Moses tinawag ng Panginoon para ilid po ang kanyang bayan. May complain, ayaw pang tanggapin nung una, mga kapatid. Ganun naman ang diablo ipaparamdam sa iyo na hindi mo kaya. Yes. Ipapakita sa iyo na kaaway that you are not worthy. You are worthless. Di ka karapat dapat. Yes. Hindi mo deserve ng promotion. Hindi mo deserve ng magkaroon ng bahay at lupa. Hindi mo deserve ma-promote, magkaroon ng sariling sasakyan. Ganyan ang ini-inject ng kaaway sa ating isipan. Yes. Pero alam nyo mga kapatid, let us always allow the Holy Spirit to dwell in our mind, mga kapatid. Kasi mahirap po kapag napulutan at napolluted tayo ng mga lustful thoughts, mga worldly thoughts na ini-inject ng kaaway sa ating mga buhay. Mahirap ma-deceive, mga kapatid. That's right. The 10 spies in Numbers chapter 13, ang report nila, mga kapatid, maganda ang lugar, sa lugar ng Kanaan, ngunit marahil subalit na tapwat, bagkus, mataas ang kanilang pader. Mataas ang kanilang pader, mayaman ang kanilang bayan, bantay sarado ang kanilang lugar. Yun ang report ng 10 spies, mga kapatid. Yes, maganda sa loob doon. Maraming pagkain, sagana, pero parang mahirap natin makapture ang Canaan. Dahil mataas ang kanilang pader, makakapal ang kanilang may mga gwardiya civil, may mga sandata sila. Ano naman dala natin? Mga balabal lang dala natin Right. Mga tungkod at mga hayop natin ang dala lang natin Tapos papasok tayo sa promise, sa lupang pangako na yan pala ang plano ng Panginoon para sa atin. Oh, come on, Jesus. Ito ba talaga ang plano mo, Panginoon? That sometimes, mga kapatid, yung 40 years living in the wilderness, hindi basta-basta ang pinagdaanan ng anak ng Panginoon. Yes. Ang kanyang bayan, mga kapatid. But it is only a trial and testing of our faith, mga That's kapatid. right. That sometimes dinadaan tayo ng Panginoon sa mga matitinding bagay para ma-realize mo na hindi mo kaya pag wala ang ating Panginoon. Kaya ba natin pag wala ang Panginoon? Sino nagsasabi ng kaya? Iwagayway ang kamay. Malaya ka nang lumabas. Lahat ng naririto sa iglesia at sa simbahan na ito, ina-admit nyo ba na hindi natin kaya? Yes. Hindi natin kayang mabuhay kapag walang Panginoon. Ina-admit ba natin, mga kapatid, na simula nung pumasok tayo dito sa simbahan, tinatanggap ba natin, mga kapatid, na ang lahat ng mga bagay na meron tayo ay galing sa Panginoon? Lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon, mga kapatid. Kaya dapat walang mayabang dito, mga kapatid, ha? Pero pag magtatanong ako, sino mayabang? Say, praise the Lord. Marami mag-i-amen. Ano ba talaga? Pero nature talaga ng tao ang mayabang, mga kapatid, di ba? Nature talaga natin. Wala na tayong magagawa dyan. Next, si Noah, mga kapatid. Si Noah, inaccept po yung challenge to build an ark. Hindi po naging madali ang proseso ng pagtayo ng arko, mga kapatid. Ang pinakamahirap talaga palagi, mga kapatid, sa pagsubok ay yung proseso. Yun talaga ang pinakamahirap, mga kapatid. Yung proseso, mga kapatid. Kasi dyan talaga dumadanas tayo ng matindi, dyan tumutulo ang ating pawis, dyan tayo umiiyak. Dyan tayo minsan, Lord, susuko na ako. Pero huwag kang susuko, susuka ka lang. Amen? Walang susuko, mga kapatid, susuka lang.
Si Job, in Job chapter 1 verse 2, si Job ito isa sa pinakamatindi na mayroong pagsubok sa Biblia. Inulan mismo ng pagsubok. Pero kumapit lang sa Panginoon, mga kapatid. Si Job nung umulan ng problema, walang dalang payong. Sinambot lahat ng kamalasan sa labas ng bahay. Sinambot mga hayop, pamilya, karamdaman, na mula bunbunan hanggang talampakan. Can you imagine, up until now mga kapatid, kung paano natutulog si Job? Kung paano siya, wala pa sigurong Uratex nun, for sure. Wala pa sigurong malambot na kama at higaan mga kapatid. Siguro mga dayami lang na pwedeng masandalan. Pero wala talaga mga kapatid. Yung comfort na hinahanap ni Job, hindi niya makita mga kapatid. Every time na dadampi yung kanyang siko, yung puwetan, yung kanyang ulo mga kapatid, pag siya'y mapapahinlan, mahidlip, sasakit na kagad mga kapatid, nang dahil sa karamdaman na yan. At kahit ang kanyang asawa, sinumpa na siya, naiwan mo na ang Panginoon na yan. Akala ko ba ang Panginoon na yan nagpapala? Akala ko ba ang Panginoon na yan ay nagpapagaling? Pero ba't ikaw, higa ka at lugmok ka, nakahiga ka sa banig mo ng may karamdaman? Lagi ko nga itong nasasabi mga kapatid bakit nung kailan pa tayo nakilala sa Panginoon parang nagdagsa na mga problema? Pero testing lang yan mga kapatid, kapit lang kayo. Lahat ng mga matatagal na sa Panginoon dito, dumadaan dyan. Sabi ko nga mga kapatid, yung siguro si Pastor Joshua, nung pioneering stage, sandamakbak na katipisuran. Sandamakmak mga kapatid na parang, ayoko na sa ministry na to. Walang makain, walang pera. Uwi na lang ako sa kitsaron. Pero hindi sumuko mga kapatid. And up until now mga kapatid, I realize and I always came into my mind mga kapatid na, what if nabubuhay pa si Pastor Joshua, malakas, walang karamdaman, hindi dinialysis, walang kidney failure na yan. Marahil kapiling pa natin ang ating butihing pastor. Masipag, kada masabi doon, masipag talaga yung mga kapatid. At makakapag-testimony kayo, makakapagpatunay kayo dyan. Ilan naman gusto ng Panginoon mga kapatid magsipag tayo sa gawain ng ating Panginoon. Palakpakan natin si Jesus. Si Abraham, dalhin mo ang isa mong kaisa-isang anak. Yung pinaka mamahal mong anak na si Isaac. Pumunta ka sa lupain sa bundok ng Moriah. Umakyat ka sa bundok na yon at ituturo ko sa iyo at iaalay mo siya sa akin bilang handog at susunugin. Papatayin natin siya. See? Kala ko ba, sindami ng buhangin sa dalampasigan ng aking lahi at sindami ng bituin sa kalangitan ng aking magiging lipig. Pero ito palang una kong anak, papatayin na kagad. Paano nangyari yun, Panginoon? Pero hindi natisod mga kapatid si Abraham sa Panginoon. Sumunod pa rin siya sa Diyos na kahit mamahal niya yun precious sa kanya yun Diba? 90 anyos na si Sarah nung maipanganak si Isaac. At 100 taong gulang na si Abraham nung ipinanganak si Isaac. Sayang to, Lord. Kahit nga kami mga kapatid, inuulan kami ng pagsubok ngayon ng aking asawa. Pero sabi ko mga kapatid, hindi to binigay ng Panginoon kasi alam ng Diyos kakayanin namin tong problemang ito. Right. Yung aking asawa mga kapatid, nabuntis po siya ulit. Ano magagawa namin kung hindi kalooban ng Panginoon? Paglabas ng asawa ko sa siya, pasok ng elevator, umiyak na. Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi mo naman to binibigay itong problemang to dahil hindi namin makakaya. Lahat ng binibigay sa ating problema, kaya natin. Pero sabi ko, Lord, pag tumatlo, Lord, masakit, Lord, minsan emotional Nabubuhay tayo sa physical Masakit tanggapin sayang Pangalawa na to Pero wala akong magagawa kalooban ng Panginoon
Kaya ang sarap ulit-ulit balik-balikan yung kantang, better is one day in your courts. Better is one day in your house than 1,000 elsewhere. Hallelujah. Masarap mabuhay sa isang araw na kapiling ang Panginoon kaysa sa 1,000 taon na wala ang presensya ng Panginoon. Hindi ako nagpapakita ng kalungkutan sa asawa ko eh. Kasi in my prayer time, dun ko binubuhos lahat sa Panginoon. But every time naalala ko, Lord, it is only a testing for us. It is part of our journey. Binigay mo ito para lumakas ako. Kasi alam ko, Panginoon, kaya namin ito. And mind you, mga kapatid, hindi mag-aalaw at darating ang bagyo sa buhay nyo na hindi ko nyo kakayanin. Kasi alam ng Panginoon, kakayanin mo yan. Kakayanin mong malagpasan yan. Hindi nyo ata ako naririnig. Kakayanin nyo ang pagsubok na yan. Kahit mabigat, kahit masakit, kahit na parang pingin na ang Panginoon, kahit na parang bulag na ang Panginoon. It all goes by. Tumadaan lang yan. Tumadaan lang tayo sa hardship. Tumadaan lang tayo sa mga emotional battles. Kasi alam ng Panginoon, kakayanin mo. Hallelujah. At ang magandang response doon, wag mo pa rin ipakita sa kaaway na mahina ka. Kasi I tell you, mga kapatid, sasakyan ka ng jablo. Yes, that's right. Sasakyan ka ng jablo dyan, mga kapatid. Hallelujah. Pag pinapakita mo lagi kang mahina, Amen, amen. pag pinapakita mo laging parang nakabusangot ka, pag pinapakita mo laging parang irritable ka, nagre-reklamo ka, sasakyan ka ng jablo, mga kapatid. Pero kung ipapakita mo sa Panginoon na, sige lang, padayon lang sa pagpupuri, Lord, ikaw na ang magmaniobra ng aking buhay. There is a blessing. I said there is a blessing. Come on, pwede ba ako makarinig na maingay na pagpupuri? Come on, worship Him. Ipagpag mo lang yan. Wala na bukas yan. Ipagpag mo lang yan. Wala na yung problema na yan. Basta meron kang Panginoon. Hindi tayo pantay-pantay ng hinaharap. Hindi tayo pantay-pantay ng pinagdadaanan. Pero meron tayong isang common denominator. Meron tayong Jesus. Hindi lahat dumadaan sa physical struggle. Hindi lahat dumadaan sa emotional battles or financial struggles. Pero meron tayong isang Panginoon na kayang solusyonan lahat ng mga bagay na yan. Itong naging problema ni Cain, ni Moses, ng 10 spies, ni Noah, ni Job, ni Abraham, maging kay Nehemiah. Hallelujah! Sa pag-rebuild ng walls ng Jerusalem, mga kapatid, hindi naging madali. Hindi naging madali ang proseso. Lakad doon sa munisipyo, pagpapaalam doon kay Mayor Biason, paalam muna para ma-rebuild ulit. Pero kalooban ng Panginoon na maitayo muli ang gusali ng Jerusalem. Maging kay Esther man, in Esther chapter 4, yung kontrabidang si Haman, na gustong ipapatay lahat ng mga Hudyo. Pero nandun na si Esther, second to the highest position, next to the king, na isang Hudyo. Wow! Si Esther nakaupo na bilang reyna, at hindi pinahintulutan ng Panginoon na mamatay lahat ng mga Jew. Inispared ng Panginoon ang buhay nila nang dahil sa ginamit si Esther ng Panginoon. Kapatid, gagamitin ka ng Panginoon. Kapag may mga pamilya ka pa dito, relatives, mga kamag-anak mo na hindi pa naglilingkod sa Panginoon, baka ikaw na ang gagamitin ng Panginoon.
Sabi ko tuwing Bible study namin every Monday, gagamitin ka ng Panginoon. Kayo, gagamitin kayo ng Panginoon to win more souls. To harvest. Itong May magpapabaptize na. Yun naman ang pinaka-goal talaga natin. Makapag-bautismo tayo ng maraming kaluluwa. Makapagpatuloy sila. Hallelujah. Palakpakan natin si Jesus. What does the Lord require of you? According to His words, ang gusto lang naman ng Panginoon sa kanyang bayan, igalang ninyo siya. Sundin ang kanyang mga utos. Ibigin siya. Paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. That's it. Pero bakit marami ang nahihirapan? Bakit maraming hindi nakasusunod? Bakit maraming hindi nakakasubaybay? In Luke chapter 17 verse 10, kapag nagawa ninyo ang aking mga utos at ang sasabihin nyo lamang, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming mga tungkulin. If we understand God requires something of us, what is our attitude towards Him? Kapag may nire-require ang Panginoon sa atin o kapag may hinihingi ang Panginoon na bagay sa atin, ano ang ating nagiging response at ang ating attitude? Ano ba ang nire-require ng Panginoon? Simple ang instruction ng Panginoon in Deuteronomy chapter 10 verse 12 na ibigin, igalang, sundin, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Ganon din naman hanggang sa panahon natin ngayon mga kapatid. Walang nabago, walang nadagdag, walang nabawas. Ganon pa rin. Obey, submit, follow, sundin ang kabanalan, sundin ang kanyang mga utos, igalang nyo ang bawat isa, ibigin nyo ang bawat isa, sundin ang kanyang mga utos ng merong buong puso't kaluluwa. The question is it too much? Think about the rich young ruler in Matthew chapter 19 who found it to be too much to detach himself from all that owned to follow Jesus. Itong story ng rich young ruler, mga kapatid, namimighati siyang umalis. Umiiyak po siya habang umaalis sapagkat napakarami ng kanyang ari-arian na hindi niya kayang isuko, na hindi niya kayang bitawan itong kayamanan niya. Sa buhay natin mga kapatid, may mga bagay tayong hirap bitawan. Pero try mong bitawan. Baka sakaling magbago ang ihip ng pagpapala sa buhay mo. Try mong bitawan. Try mong i-let go. Baka sakaling gumaling ka. Baka sakaling ma-promote ka. Baka sakaling makapasa ka na. O baka sakaling yumaman ka na. Pag nilet go mo ang mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Try to let go. Baka sakaling gumaling ka. Baka sakaling magbago ang buhay mo. Amen. Amen. Nandyan pa ba kayo? Amen. Parang 10 lang ang nag-amen ah. Now what if kung yung rich young ruler mga kapatid, nilet go niya lahat at sinunod niya ang mga utos, ibinigay lahat ng kayamanan niya sa dukha, nagbago siguro ang ihip ng hangin ng buhay niya. Marahil ubos na ang kanyang kayamanan, pero may nakuha naman siyang mga bagay na hindi kayang bilhin. Siguro kung yung rich young ruler na to, kung ibinigay niya lahat ng kanya, ipinagbenta niya lahat ng kanyang ari-arian, binigay niya sa dukha, mga kapatid, binigay niya sa mga padlilimos, hallelujah, marahil may mga bagay na siyang nawala sa kanyang buhay. Pero may mga idinagdag ang Panginoon sa kanyang buhay na hindi naman kayang bilhin ng ibang bagay. Yung Holy Ghost, nabibili ba yan ng salapi na meron ka? Alagaan mo yan, kapatid.
Alagaan mo yung Holy Ghost na yan. Yes. Amen. Pagsunod natin sa Panginoon, katampatang pagsamba natin yan eh. Hindi nabibili ng sino man yan. Yung pag-obey natin sa salita ng Panginoon, hindi nabibili ng anumang bagay yan. Sa atin lang meron yan. Shall we say, praise the Lord? Praise the Lord. Is it too much to be willing to give beyond their ability? Means to the Lord, 2 Corinthians chapter 8, verse 5. David understood that sacrifice was not too much, but rather appropriate. Let us read in 2 Samuel, verse 24. May maganda sinabi dito eh. Sabi dito, and the king said unto Araunah, Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which don't cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Wow. Mas mainam pa rin talaga ang pagsunod kaysa sa pag-sacrifice. Yes. Obedience is better than sacrifice. Yes. Obey lang kayo mga kapatid. Is it too much to worship every first day of the week? Amen? Is it too much to partake in every Bible study? Possible? Matthew chapter 5 verse 6 mga kapatid. Ang sabi diyan, pinagpapala ang mga nagugutom at mga nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Nauuhaw ba kayo mga kapatid? Nagugutom ba kayo sa presensya ng Panginoon? Ipakita niyo sa Panginoon na nagugutom at nauuhaw kayo mga kapatid. Kasi lagi kong sinasabi sa Bible study namin every Monday, darating ang araw mga kapatid na ang salita ng Panginoon ay wala na. Wala nang mga ngaral. Wala na kayo makikita ang Pastor Judah na nagpa-Bible study dyan. Wala na. Kasi bakit? Gusto ko na doon sa langit eh. Yes. Ayoko na mag-Bible study. Gusto ko na sa langit. Darating ang araw, wala nang mga magdo-door knocking. At darating ang araw mga kapatid na ang mga tao hahanapin ang Panginoon. Pero sa time na hindi na nila matatagpuan ang Panginoon. Pero habang tayo'y malakas pa mga kapatid, mag-worship na tayo. Kaya dapat lagi every Sunday, bigay natin lagi yung best natin. Amen. Yung pag-worship natin. Amen. Amen. Kahit yung attire natin mga kapatid, ibigay natin yung best natin. Yes. O kahit yung attire mo mga kapatid, nakasapatos ka, naka-long sleeve ka, basta presentable mga kapatid. Huwag lang may magsasamba na nakahubad dyan. Ba? Yung 10 ketongin mga kapatid, pagpasok ni Jesus sa nayon sa isang bayan, sinalubong kaagad siya ng 10 ketongin eh. Ang sabi doon, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. At ang sabi ng Panginoon, bumalik na kayo doon sa mga pari. Doon. Pagkabalik nila mga kapatid, kunting-kunting nalalagas na agdas yung kanilang mga ketong. Pero yung 9 umalis, yung isa bumalik at nagpasalamat. Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Eh talagang famous naman talaga ang Panginoon during that time mga kapatid. Kaya ang Panginoon, habang naglalakad, talagang pinagsisingit-singitan, pinagmamasdan ng mga tao. Eh pagpasok niya sa isang nayo na ito, may 10 ketongin akong sumalubong sa kanya. Pagdating ng 10, Panginoon! 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 Mahabag ka sa amin! Pagalingin niyo po kami! And immediately mga kapatid, gumaling kagad sila. Pagka sinabi ng Panginoon, bumalik na kayo sa mga priest. Pagkabalik nila mga kapatid, nawawala na yung kanilang mga ketong. Yes. At yung bumalik pa, isang Samaritano pa. Isang Samaritan pa ang bumalik mga kapatid. Yung nagpasalamat pa, isang Baptist pa.
Hindi si UPC ang nagpasalamat. Oh my God. Yung nagpasalamat, Trinitarian pa. Parang ganun siguro, no? Yung nagpasalamat pa, INC pa, hindi pa UPC. Ouches. Parang ganun din yung layman. Content ko yun eh. According to Acts chapter 3, when Peter and John went to the temple to pray, there was a certain layman, mga kapatid, outside in the temple. Dinadala po siya palagi doon ng mga tao para maghingi ng limos. Pero nung nakita niya, mga kapatid, sila Pedro at si Juan, papasok ng templo para manalangin. Akala nung naglilimos nung layman, mga kapatid, bibigyan siya ng limos ni Pedro at ni Juan. Pero paglapit, mga kapatid, ni Pedro at ni Juan, silver and gold have I none, but such as this I give thee, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Yes. And do you know what the Bible tells us? And immediately, his feet and his ankle bones received strength. Amen. 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 Biglang lumakas yung mga buto ng layman na yun. Binuhat siya, mga kapatid. Kaya ang ginawa niya, he is walking, he is sleeping, and praising God. Yes. Amen. Hallelujah. He is walking. Siguro for the very, very long time, mga kapatid, ngayon na lang siya nakalakad, ngayon na lang siya nakatakbo, ngayon na lang siya nakalundag. At yun na lang mismo ang time, mga kapatid, pinaka-memorable time niya sa buhay niya yun, na pinagaling siya ng ating Panginoon. Kayo ba? Do you believe in the power of the name of Jesus Christ? Palakpakan mo ang ating Panginoon. Woo! Promotion lang yun. To respect and submit to divine authority. Kung ma-recall nyo, mga kapatid, yung kwento in Matthew chapter 21, nung ang Panginoon ay nagtuturo sa loob ng templo, meron po, mga kapatid, umuusisa sa kanya sa labas. Sa kanyang pagtuturo doon sa templo. At ano yun? Yung mga taong mga umuusisa sa kanya. Yung mga punong pari. Yes. Ano pa? Yung mga pinuno ng bayan. At tinanong siya, anong karapatan mo para magturo ng mga ganyan dito sa loob ng templo? Anong karapatan mo para gawin ang mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan para gumawa ng mga bagay na ito? At ang sagot ni Jesus, mga kapatid, kayo rin, tatanungin ko kayo. Kapag sinagot nyo ang tanong ko, sasagutin ko din ang tanong nyo sa akin. Kanino ba nagmula ang karapatan ni Juan Bautista na magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? Napaisip, mga kapatid, yung mga pinuno sa bayan, mga pinuno ng mga taong pinuno. At ang sagot nila, hindi namin alam. Parang napahiya sila doon, mga kapatid, di ba? Dahil alam nila at naniniwala kasi, mga kapatid, yung mga pinuno ng bayan na si Juan Bautista ay isang propeta. Yes. Kaya hindi nila masagot eh. Yung mga umusisa. Alam niyo, mga kapatid, yung mga taong mga may galit sa'yo, hayaan mo lang yan. Yung mga taong inggit sa'yo, hayaan mo lang yan. Yes. Hayaan mo yung mga taong sunod lang ng sunod sa mga ginagawa mo. Yun lang yun eh. Ito mga umuusisa sa Panginoon, parang 24 hours hinihintay yung galaw ni Jesus. Hinihintay kung ano ang gagawin ng Panginoon. Magtuturo sa templo, makikikape-kape sa mga makasalanan, mangangaral sa mga tax collector, binabantayan ng mga umuusisa sa Kanya, hinihintay na magkamali si Jesus. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Pahiya siguro yung mga kapatid, yung mga umuusisa sa Kanya.
to understand that which is revealed by God and be true students of His Word. Sabi ng mga magulang nila, mga kapatid, in Deuteronomy chapter 6, 6 to 8, O mga anak, ang utos ni Yahweh sa atin ay itatanim nyo sa inyong mga puso. Mga bata pa sila noon, mga kapatid, at ituturo ninyo sa inyong mga anak. Sa aming mga apo, ituturo nyo sa kanila na kapag tumanda kayo, pag-aralan nyo ito sa inyong mga bahay habang naglalakad kayo, habang matutulog kayo, paggising nyo sa umaga, ang sasabihin nyo, bibigkasin nyo muna, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yes. Bibigkasin nyo yan bago kayo matulog. Pagkagising nyo sa umaga, babanggitin nyo na kagad yung, The Lord our God is one Lord. Bago nyo ligpitin ang inyong higaan, bigkasin nyo muna ng, The Lord our God is one Lord. The Lord our God is one Lord. Bago mo iligpit ang iyong kama, pinaghigaan. Ipupulupot nyo ito sa inyong mga kamay. Itatali nyo sa inyong noo. Para ma-memorize nyo ng maigi ang inuutos ng Panginoon sa atin. Yes. Pero naalala niyo yung preaching ko mga 3 weeks ago? Na naging kasalanan ng mga magulang after Joshua's death. Nakalimutan nila ang hero Israel. Yes. Oh my God. Kaya mga magulang, ipasa natin ang apostolikong katuruan sa ating mga anak. Amen. Amen. Kasi pag hindi nyo pinasa, hindi nyo sila tinuruan ng paano magpuri din. Yes. Abay, parang pagdating ng 10 years or 15 years from now, parang malabnaw na ang pagpupuri natin. Amen. Yeah. Come on. Yeah. Totoo yun, di ba ma? Yung mga youth conference dati, mga youth rally, Yes. totoo yun ha. Yung iba mga umaakit sa pader talagang halos ma-revive, totoo yun. Totoo talaga yun. Yung talagang halos 2 oras na revival, totoo yun. Yes. Pero huwag naman dating ng araw mga kapatid na gradually nababawasan yung ating pagpuri sa Panginoon. Kasi mahirap yun. Merong pamantayan ng Panginoon sa kabanalan. Pero Yes. bakit ngayon sa kababaihan, umiikli na ang palda? Dahil sa makamundo. Amen. Mas sexy kasi daw kapag maikli ang padla ko, Roger. Mas madaling makaupo. Mas madaling makatakbo, makasingit sa LRT. Ah! Lumang tugtugi na yan eh. Yung mga elementary nga, sila rin, nakita ko dati, pwede pala mag-jogging pants na nakapalda. Yes. O, di ba? Turo natin sa mga anak natin yun. Noon dati, grabe ang pagpupuri. Baka pag hindi natin maipasa sa ating mga anak, sa ating mga apo, ano na ang next generation? Wala na tayong maturo sa kanila. Amen. Kasi na-familiarize na ganito lang. Tama, ganito lang ang pagpuri ngayon. Since mainit ang panahon, medyo gradual muna tayo sa pagpupuri natin. Para hindi masira ang ating buhok, para hindi matanggal ang ating mga pulbo sa mukha, para hindi mamaho ang ating medyas sa mga lalaki, huwag masyadong lundag ng lundag. No. No, mga kapatid. Ituro pa rin natin ang proper worship. Yes. Sabi ni Pastor Cesar, kung may proper worship, merong improper worship. Yes. Kung ang pagpupuri mo, hallelujah, 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 improper yan. Yes. Hindi ka papasukan ng Espiritu Santo kung nakaganyan ka palagi. Come on. Improper ang pagpupuri, mga kapatid, na nakaganyan tapos tingin ng tingin sa katabi mo. Come on. Hallelujah. Yes. Hindi ka pupunuin ng Panginoon dyan. Yes. Kung gusto natin ma-revive, i-extend mo ang kamay mo, sumigaw ka, tumalon ka, mag-worship ka, ganun proper. At ituturo natin sa next generation yan. Alam nyo mga kapatid, meron rin akong fear na pagdating ng next generation,
baka hindi nila ma-adapt yung kultura ng pagpupuri natin. Baka mabawasan. Oh my God. Paano na lang pag tumanda na tayo? Hindi na natin kayang makapagsabi, makapagsalita. Pero as much as we can, mga kapatid, habang malakas pa tayo, turo natin sa kanila yung proper na pagpupuri. Yes. Kasi ganito ang naging problema ng mga magulang ng mga bayan ng Israelites, yung mga elder eh. Hindi nila naibasa ng maayos. Kaya nagkanda leche-leche pagdating ng judges. Nagkawatak-watak sila. Wala si Joshua, walang pumalit. Walang successor. Pagdating, pugodoink, nagkagulo. Inatake ng mga amat. Inatake ng mga ibang mga Jebusites, Amalekites, ginera sila. Nagkawatak-watak. Kaya pagdating sa first king, nagdemand na sila ng king eh. Pagdating ni King Saul, matangkad, maputi, makisig, matalino, angat, bantog, dalubhasa, mighty man, nag-inaluklok, inanoint ni prophet. Pero nagkasala na naman. Here comes David, a shepherd boy, a teenage boy, naging hari, nagkasala, bumalik sa Panginoon. Here King Solomon, pinakamatalinong tao sa balat ng lupa. May 700 na asawa naman. May 300 na kabit naman. Para sa mga bisita na hindi alam, may 700 na asawa po si Solomon. May 300 na kabit. Paano yun? Paano yun, pastor? Di kahit bawat mga bayan-bayan dyan na mga pinakamagagandang dilag, si Solomon ang pinaka-wise at dalubhasa, asawa ko na yan. Magdodor knocking si Solomon sa first wife niya. Babe, tango ka na dyan. Gawa na tayo. Next, dito naman kay Honey Bunch. Ito naman. Dito kay mahal ko. Dito naman. Dito kay babe. Dito naman. Katok, lahat eh. Diba? Nagkakagulo. Hanggang sa pumasok na ang mga wicked kings. Nagkagulo. Kaya ang Panginoon nag-take over na talaga na kinakailangan magkatawang tao na talaga ng Panginoon. Kasi we need the perfect blood. Yes. Kaya yung atonement palagi ng mga Israelites para malinis, makover ang kasalanan, wala, papatay lang sila ng hayop, ng goat, ng tupa, ng lamb, mga kapatid. Pero we need a perfect blood to sacrifice. And that is the blood of Jesus Christ. Para malinis talaga, ma-wash away lahat ng kasalanan. Pastor, kasama po ba ako doon? Kasama ka doon. Kasama ka doon sa dumanak na dugo sa krus ng Kalbaryo na yun. At salamat sa Panginoon na bayaran ng Panginoon at nahugasan ang ating kasalanan. Na kahit gaano karumi ng isang tao, makasalanan. Pastor, pangit na nakaraan ko, nakapatay ako ng tao. Nag-rape ako ng minor de edad. Nagnakaw ako. Pero kahit gaano kapangit pa yan, mga kapatid. Kahit ikaw pa ang pinakamasamang tao sa buong mundo, pag sinurrender mo ang buhay mo sa Panginoon, linis yan. Kaya hindi ko makalimutan yung preaching ni Pastor Perez eh. Yes. Ano sabi niya doon? Kung ang Panginoon, mahal ng Panginoon, dapat mahalin mo rin. Yes. Kung dapat sinusuportahan ng Panginoon, suportahan mo rin. Kung pinatawad ng Panginoon, dapat patawarin mo rin. Kasi kung hindi mo patatawarin, may kasalanan ka. Yes. Come on. Kung sino iniibig ng Panginoon, ibigin mo rin. Yes. Woo! Shall we say, woo! To stand united in His Word and preach the whole counsel of God. Dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, dito nagkaroon ng problema ang iglesia ng Corinto. Why? Nagkaroon po sila ng pagkakampi-kampi, nagkaroon po sila mga kapatid ng division. Ang sabi ni Pablo, na may buong tapang niya pong ipinangaral, mga brother, mga sister, dahan-dahan lang sa pananalita.
dadaan yan sa magandang usapan. Magkaisa tayo. Huwag tayong magkabahabahagi sa pagkaunawa at pagpapasya. Kasi nagkakagulo ang church ng Corinth, mga kapatid. Ano ba yan? Yung pastor nyo, sobrang gwapo naman. Ano ba yan? Ang palpak ng leadership. Ano ba yan? Come Ang on. pangit-pangit na nagtuturo na Sunday school namin. Hindi maganda ang music. Mga kapatiran, nakasimangot. Hindi namamansin. Ganun, naging problema siguro na Corinto, no? Nagkaroon ng kabahabahagi. Hindi sila nagkakaunawaan. Akala ko ba ito ang tinuro ni Pablo? Come on. Na, let brotherly love. Yes. Nagmahalan tayo. Yes. Pero bakit parang nagkaaway-away tayo? Tandaan nyo mga kapatid, hindi tayo magkakaaway-away dito. Yes. Ang kaaway natin ang diablo. Amen. Hindi tayo magkaaway mga kapatid. Ang kaaway talaga natin dito ang diablo. Gusto lang tayong sirain ng diablo mga kapatid. Gusto lang talaga tayong sirain ng diablo. Dahil nyo, minimaintain ito eh. Marahil ngayon okay tayo. Baka next year, 2025, hindi na naman tayo okay. Kasi inuulan naman ang problema ang church. May mga pagsubok ang iglesia. Pero, sige lang. Ganun lang talaga ang buhay mga kapatid. Balik pa rin tayo sa salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon, nagpapalakas palagi. Pwede mo bang palakpakan ng Panginoon? Kalabitin mo, katabi mo, sabihin mong, gising ka pa ba? Yung may huy! Oy. Parang ang ganda ng sunglit ni Brother Joel. Yes. Parang nakakalimutan lang yung lyrics sa katandaan. Buhay pa yung mga matatanda. Lolo Joel yan, mga kapatid. Hindi pa daw pinapanganak si Shane. Nagsusunod na yan. Hindi pa nakaboots si Shane. Nagsusunglit na yan si Brother Joel. Totoo yan. Hindi pa kayo yung mga bago nating musicians, hindi pa kayo natugtog, song leader na yan. So, di ba? Anong itlog? Nasa hangin pa yan. Song leader na si Kuya Joel. Di ba? Mga matatagal natin dito, mga kapatid, up until now. Bakit pa rin kayo nandito? Magsilayas na nga kayo. Tinutulak na kayo eh, no? Mr. Vito, amen! Woo! Amen. Mga pioneering ng iglesia ito yan. Try to reach them, mga younger generation. Can we do that, young peoples? Pwede ba nating i-approach ang mga taong ito? Come on. Sila yung mga matatagal nang naglilingkod sa Panginoon. But up until now, nandito pa rin yan. Yes. Naghihintayan sa pagbabalik rin ng Panginoon. Kagaya mo, naghihintay rin sa pagbabalik ng Panginoon. May nauna lang talaga, may mga sumunod lang din talaga mga kapatid. Hindi tayo pare-pares ng pagkatawag ng Panginoon. Mayroong timetable na binigay ang Panginoon. Baka marahil mo mga kapatid, 2 years from now, or this year mga kapatid, kalooban ng Panginoon na ang asawa mo makakakilala na rin. Yes. Di ba? Yung anak mo na pinapanalangin mo, makakakilala at makakabalik na. Amen. Amen. Panalangin, patuloy lang kayo. Nakita ko yung bulletin board natin mga kapatid, ang dami ng deliverance doon. Noel Isamudio, Jordan Yanson. May mga tropa ko to dati. Nandito na, sabay-sabay pa kaming tinuli no. Pagdating ni Noli, mga kapatid, nagkumparahan kami dito. Sabi yan, ano, tuli ka na? O ngayon, 2 na anak ni Noli. Sabi ko, Nol, simba ka. Kita kami sa Classic Sabon. Kailan may papadedicate anak mo, sana bumalik ka na. Amen. Alam niyo mga kapatid, wag pa rin natin isarado yung tawag doon. Wag pa rin natin isarado ang pintuan ng kaligtasan para sa kanila. Wag natin pa rin sila i-condemn. Kasi parang in a normal thing sa physical na pagkatao, kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, hinusgahan na natin sila. Amen. Hindi ito maliligtas. Right.
wala to sa akin. Hindi na to makakabalik sa paglilingkod. Pero instead of saying that, nakakabalik to, ipanalangin mo. Ikaw may panalangin, sinusumpa mo yung kapatid na iba natin sa Panginoon. Pero yung kapatid mo o anak mo o magulang mo na garon din ang estado na hindi makabalik, wag natin silang i-condemn. Wag natin silang ipagtulakan. Kasi kaluluwa pa rin yan. Makakabalik at makakahangin yan, mga kapatid, sa darating na panahon. Hindi man ngayon, hindi pa hinog. Pero hintayin nyo mahinog. Babalik yan. Tandaan nyo, pagdating ng huling mga araw, ang mga tao ay masasabik sa salita ng Panginoon. Pero wag naman sana nawa na huli na ang lahat para sa kanila. Habang may panahon pa, mga kapatid, palakpakan natin si Jesus. To humble ourselves as a lowly servant before God and others. Sabi ng lost son, Ama, hindi na ako karapat-dapat pang tawagin mong isang anak. Ibilang ilibel mo na lang ako, Ama. Sa mga alipin, mga katulong natin, hindi na ako karapat-dapat maging anak mo. Dahil sa nagawa ko sa iyo, tinakas ko hiningi ko na yung mana ko sa iyo. Tapos babalik ako sa iyo. Ika nga, mga kapatid, pag naglayas-layas daw ang isang tao, panindigan mo na. Pero ito, mga kapatid, hindi niya na panindigan. Bumalik siya sa tatay niya. Pagkabalik niya, tinanggap pa rin siya. Ganon din, mga kapatid, ang mga kaluluwa. Huwag nating hadlangan na sila'y buwabalik sa gawain ng Panginoon. Ako, naniniwala ako, mga kapatid, pag nagkaroon tayo ng magandang church, yung marami tayong mga kaluluwa na lalapit palalo, pupunuin ng panang palalo. Siguro hindi pa inaalaw at right time ng Panginoon na dumami tayo ng dumayway. Hindi tayo kasya dito. Minsan, yung mga bisita natin, kaya minsan parang tinatamad silang bumalik. Mainit. Uncomfortable sila, wala pang puwapansin sa kanila. Yes. So pag meron tayong magandang church, mga kapatid, malaya din sila. Malaya din sila. Ibigay din natin yung comfort na dapat sa kanila rin. Yes. Tayo din. Lahat naman tayo nagnanasa na magkaroon ng simbahan. At yan ang gusto ng nais ng bawat isa, mga kapatid. Malapit nang ibigay ng Panginoon. Nihintay ko na ito. Parang 4 lang yung nag-amen. Come on, amen! Woo! Pakita nyo, mga kapatid, na sumusuporta tayo. One for all for one. Bayanihan! Yan ang jacket yan! Hintay pa lang. Lapit ako magtapos, mga kapatid. Is it too much to patiently endure suffering for righteousness' sake? 4:40 ng 1 Peter, if you are insulted because of the name of Christ, you are blessed pala. For the Spirit of glory and of God rest on you. Kapalad pala tayo, mga kapatid, na tayo iniinsulto, pinipighati, inuusisa, tinitisod ng iba. You are blessed pala. Kaya, mga kapatid, kapag sa mga trabaho natin, huwag niyong alalahanin. Na ipakita niyo na Kristiyano kayo. Sa workplace niyo, ipakilala niyo na Kristiyano ako. Ipakita niyo yung pagkakaiba niyo sa kanila. Ipakita niyo na meron kayong Diyos, sila wala. Pakita natin. To let our light shine and evangelize the world. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. To faithfully and gladly deal with our thorns in the flesh. 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect
in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. For I am weak, yet thou art strong. To resist temptation and overcome evil. Resist temptation. Pag hindi mo niresist yan, lalamunin ka niyan. Avoid lustful thoughts. Avoid worldly lust. Avoid earthly pleasures na hindi nakakapagpalakas sa faith mo. Stop watching pornographic materials. Avoid, ito pa nga sana ng mga kapatid, huwag lang sana masaktan, pero totoo ito eh. Avoid yung panonood ng mga malalaswa. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Nakita ko sa post, mga kapatid, without malice naman to may nag-post na isang Christian din yung PC, how to avoid masturbating. Is it sin? Definitely for me, it is a sin. Ano iniisip mo dyan? Mga malalaswa, mga malalaswang imahe. Sa TikTok nga, malapit po nang i-content yun eh. Ang sabi kasi ng Panginoon, kung sino man ang nag-iisip ng may pagnanasa sa isang tao, nagkakasala ka na. Kaya let us always renew our mind, our spirit. Pray every day, ask for forgiveness. Amen. Amen? Resist temptation. Yes. And overcome evil. Hindi yung ikaw ma-overcome ng evil. Minsan kasi sa mundong ito, tinuturuan tayo na dapat ma-overcome natin ang kaaway. Pero ang na-overcome na tayo ng kaaway. Nababaliktad na. Amen. To respect God's law on marriage and divorce. Kasama rin po ito, mga kapatid. Is it too much to bring forth fruit worthy of repentance? To fully obey? To hear and submit to the will of God? To believe, to confess, to repent, and to be baptized? The question, was it too much? Was it too much for Jesus to have left the glory of heaven at God's right hand to take the form of a bond servant? Sabi ng Biblia, naway magkaroon tayo ng pag-iisip na kagaya ng kay Kristo Jesus. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kanyang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa kanyang krus hanggang doon sa Golgota. Na kung tutusin, hindi talaga natin deserve ang pag-ibig ng Panginoon. Yes, amen. To be rejected by God's creation. Hindi natin deserve to, mga kapatid. Grabe ang Panginoon. Binaba niya tayo dito para abutin lahat tayo. How magnificent. How wonderful. Yes. Na meron akong Savior na makapangyarihan. Amen. Salamat, Panginoon! Sabi ng kanta, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hindi deserve ng Panginoon na niloloko natin siya. Hindi deserve ng Panginoon na pinapakita natin na wala tayong ganang magsimba, wala tayong ganang magpuri. Hindi deserve ng Panginoon yan. Deserve ng Panginoon ang pinaka-the best na pagpupuri. Hindi
deserve ng Panginoon ang kalahating pagsamba. Kasi deserve ng Panginoon ang pinaka-the best nating papuri at pagsamba. Huwag mong hainan ng Panginoon ang pagpupuri mo na parang okay ka, maya-maya, wala na, okay, wala. Talagang the best dapat palagi ang para sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, paglapit natin dito sa altar, let us give our best offering. Let us give our best offering. Because He is worthy of all our praise. Tayo tumayo lahat.